The Bible says that it rains on the just and the unjust. Ang Biblia nagasulti nga din siya nagapaulan sa mga matarong o sa mga dili matarong. Now, rain is a blessing of God. So ang ulan na saita kini siya panalangin gikan So, sa Dios. even the unbeliever experiences the blessing of God. Bisan ng mga dili magtotoo, so sila nakasinati sa mga panalangin sa Dios. The natural blessings of life. Sa natural nga mga panalangin dili kinabuhi. But the people of God also experience the suffering of this world. Apan bisan ba niini ang katawan sa Dios nakasinati usab og mga pag-antos niining kalibutan. Now, all of us suffer. Itong tanan moagi gyud nga dunay mga pag-antos. How many here have lost a close family member? So pila ba diri nga din nawad-an og suod ra nga pamilya o namatay. See, death has touched all of us. Kamatayon kini siya makapatandog sa matag usa kanato. Now, let's go to Isaiah 53 because I want to talk to you about not only why do we suffer, but the working of God in the midst of our suffering. So ngadto nga diin kita mo antos. So dili lang kini siya mga igsoon kun dili nga ang pagpamuhat sa Dios taliwala sa atong mga pag-antos. Now, Isaiah chapter 53 verse 3 hangtod verse 5. So palihog basahon sa Bisaya. Una. Isaiah 53 verse 3 hangtod verse 5. Praise God. Isaiah 53, 3 hangtod sa 5. Gitamay siya og gisalingkay sa mga tawo. Usa ka tawo sa mga kasub-anan og nakasinati sa pag-antos. Og ingon sa usa ka gikan gikan kaniya gitago sa mga tawo ang ilang naong. Siya gibiay og siya wala nato mahala 4. Sa pagka matuod gipas-an niya ang atong kasakitan o gipas-an niya ang atong mga kasub-anan apan siya giila nato nga binunalan ginampak sa Dios o sinakit 5 apan siya ginasamaran tungod sa atong kalapasan siya napamos tungod sa atong mga kasalanan ang silot sa atong pakigdait diha sa ibabaw niya o tungod sa iyang mga labot kita nangaayo. Amen. So he is despised and rejected by men, a man of sorrows and acquainted with grief. And we hid, as it were, our faces from him. He was despised, and we did not esteem him. Surely he has borne our griefs and carried our sorrows. Yet we esteemed him stricken, smitten by God, and afflicted. He was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. The chastisement for our peace was upon him, and by his stripes we are healed. Amen. So magampota. Heavenly Father, I just want to ask you right now, Lord, I believe that you will work in a special way today because, God, there was another message I prepared, but I couldn't shake this word. So, Father, I'm asking you now to breathe life upon your word, Father. I'm asking you, Lord, dihugi sa matag-usa ning dapit, O Dios, God. Father, in the name of Christ, that you would bind every disturbance of Satan in the name of Jesus Christ, God. Lord, that every person might hear a word from the Lord Jesus today. That we can hear the voice of the Holy Spirit, God. And even if there's one today who is suffering, Lord, that you will speak directly to their life, God. And give them the hope of Jesus Christ. Lord God, I pray over Pastor Mike, myself, over the microphone, the speaker, and every person, God. Have your way in the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Now, let me ask you this question, and if you've heard me preach, you know the answer, if you know the word. Why do we suffer? So ngano nga mo antos man kita. Why does the world suffer? So ngano nga kini siya pulong na pag-antos. Mutod sa pulong sa Dios,
tungkol sa sala. Kay Amen. sa sinugdanan ang Dios mahimok hingpit nga kalibutan. So God created a world and there was no suffering. Ang Dios nagahimo siya kalibutan nga diin walay pag-antos. Imagine Adam and Eve. They had a perfect marriage. So sa panahon ni Adan og ni Eva adun na sila hingpit nga kaminyoon. They had no lack. Walay nakulang. They had no sickness. Walay kaning subaw. Before sin came into the world, there was no suffering. So wala pa ang sala nga miabot sa kalibutan, wala kayo'y pag-antos. But the Bible says, through one man, Adam, sin entered the world and death spread to all men. Panang Biblia nagasugid nga din ang tungod lang sa katawo nga si Adan ang sala ni sulod sa tibuok kalibutan ug ang kamatayon ngadto sa tanang mga tao. So that's the reason that every person in the world suffers in this life. So mao kini hinungdan ngano nga ang tanan nga mga tawo ning kalibutan na moantos mangyod kining kinabuhian Because of the sin of Adam. tungod sa sala ni Adan, Because of the curse of sin. tungod sa tunglo sa sala. Now, how many of you, mga babae, you've given birth? Oh, pila ba kaninyo nga diin mga babae, mga sakit gyud yung mga anak. Sakit di ay? Amen? Now, tungod sa sala. Ang tungod sa Okay? sala. In Genesis, God pronounced a curse even on childbirth. Tungod kay dito sa Genesis, gisulti ng daan nga diin si Eva ginan nga diin mga naka nga diin uban ang kasakit. Now, so the things that we suffer go back to the Garden of Eden. So ang mga butang nga diin ato nga ginaantos, so mubalik ta pagtan-aw dito sa panahon sa tanaman Now, sa Eden. not all suffering is because of our personal sin. Dili tanan nga ato nga kining giantos o nakasinati ta pagantos tungod sa atong kaugalingong sala. See, there is a difference between the discipline of God and the attack of Satan. Adunay dakong kalahian nining duha sa kining pagdisiplina sa Dios ug sa pag-atake sa yawa. Example, look at the Great Tribulation. So ato nga kining tan-awon ang panahon sa dakong nga kasakitan. God pours out wrath upon the world. Ang Dios nagayabo, nagabungbo sa iyang kapungot dili sa kalibutan. But during the Great Tribulation, many Jewish people will come to Christ. Paniana nga taliwala sa mao nga diin kasakitan daghang nga mga Hudiyo nga diin miduol kang Ginoong Hesus. Because hangtod karon daghang mga Hudeo have rejected the gospel of Jesus Christ. Tungod kay hangtod karon na pagyapay daghang mga Hudiyo nga misalikway sa mayong balita ni Kristo. When they receive Christ, they will suffer at the persecution of the Antichrist. So sa diha nga diyan sila ni dawat ni Ginoong Kristo, sila ni antos tungod sa paglutos ni Antikristo. Now, there is a difference. One suffering, God is pouring out judgment. So adunay kalahian sa usa lang nga kining pag-antos nga diin ang Dios nagabukbo sa iyang paghukom. And the other is the attack of Satan. Ug sa laing bahin tungod sa pag-atake ni Satanas. And then, usahay, sometimes it's just natural that we suffer. Usahay natural lang gyud nga diin kita moantos. So it's not always a demonic attack or something like that. Sometimes it's just the natural course of life. So dili nga diin kini siya usa ka buhat sa demonyo kundi natural lamang nga diin kini siya masinati sa atong nga kinabuhi. Amen? So, here is a prophecy about Jesus Christ. So kini nga bahina ato nga gibasa usa kini siya ka pagtagna may tungod kang Ginoong Kristo. Now, it said in verse 3, He is despised and rejected by men. Nagingon diri sa bersikulo 3 gitamay siya o gisalikway sa mga tao. Now, isalikway sa mga tao. Now, how many of you have experienced rejection before? So pila wa kaninyo nga din nakasinati nga diin kamo gisalikway Now, kaniadto. imagine, hingpit si Jesus. Walay sala. Pero, bisan pa, hingpit siya, he still suffered rejection. Bisan siya
hingpit, walay sala, pero siya misinati usab o pagsalikod. So let that be an encouragement to your life. So kini siya himuha nga din makapahimog kadasig sa imong kinabuhi. Even if you do everything right, Nabisan pa nga din ikaw magabuhat sa tanang mga butang nga maayo gusto. you will still suffer rejection. Kita makasinati gihapon og mga pag-antos sa pagsalikod. People will still treat you wrong. Nga din, dunay mga tao nga din mag-aila kanimo nga ikaw sayop kayo. Now, look at this. Verse 3. A man of sorrows and acquainted with grief. Ni siya sa versikulo 3, usa ka tawo sa mga kasub-anan og nakasinati sa pag-antos. Now, si Jesus, mao ang tao sa pag-antos. The Bible said he was a man of sorrow. So ang Biblia nagasulti nga siya ang tawo sa kasub-anan. He suffered the sorrow of this world. Siya ning antos sa mga kasub-anan niining kalibutan sa. Now, look at verse 4. Surely he has borne our griefs and carried our sorrows. Versikulo 4, sa pagkamatuod, gipas-an niya ang atong kasakitan o gipas-an niya ang atong mga kasub-anan. Matuo ba mo nga si Jesus namatay dito sa cross para sa atong mga sala? Amen? He carried our sin. Pero, tanawa, usab, it said, He carried our sorrows. So nag-ingon usab siya nga din iyang gipas-an ang atong mga kasub-anan. Amen? Jesus Christ carried your grief and your sorrow on the cross. Sa Ginoong Hesus siya may nagpas-an sa imong kasub-anan o kasakitan dito sa cross. Remember ang saad sa Ginoo dito sa Revelation. He said, I will wipe away every tear. So atong hinumduman ang saad dito sa pinadayag nagingon, siya magapahid sa imuhang mga luha. We are victorious as Christians. Kita gitawag tag mga madaogon ingon nga mga Kristohanon. We are overcomers. Kita mga mananaog. We have the power of God in our life. Kaya naaman kita, nakabaton kita og gahom sa Dios sa atong kinabuhi. The power to cast out demons. Sa kagahom nga din makapanghingilin ta og demonyo. The power to heal the sick. Maganay kini kagahom nga din magaampot ta sa mga The masakiton. power to be a witness. Usa sa kagahom nga din kita mahimong saksi. And yet, we still suffer. Panbisan pa ni ana kita mosinati gihapon og pag-antos. See, the Bible says all things have been put under the feet of Jesus Christ. Ang Biblia nagasulti nga diyan ang tanang mga butang ginabutang sa ilalom sa mga tiil ni Ginoong Hesus. Because Christ overcame all on the cross. Tungod kay dito sa cross gibuntog ni Ginoong Hesus ang tanan. But it says we do not yet see all things put under Him. Apan nagpabiling nga din wala pa nato makita ang tanang mga butang nga ilalom sa mga tiil. Ano man, kay hangtod karon, we still see sa mga linog, sa mga problema, kalisdanan, kamatayon, adunay daghang mga problema dinhi sa kalibutan. Amen? So he said, we do not yet see, but we see Jesus. So wala pa man nato makita ang tanan nga naa sa ilalom sa mga tiil na Ginoong Hesus, pero ato ang nakita sa Ginoong Hesus. Kay, the full promise will be fulfilled when Jesus Christ returns. Kaya kinatibuk-an nga mga saad kini siya matuman lamang sa adlaw nga si Ginoong Hesus moabot na umupay. When Jesus comes back, there will be no more death. Sa diha nga si Ginoong Hesus moabot na, wala na unyay kamatayon pa. John saw the new heaven and the new earth. Kasi Juan nakakita siya sa bagong langit o bagong yuta. He said there will be no more sea. Niingon siya nga din wala na unyay kining sala. No sea. Dagat. Now, in this world, we are separated by seas. So diini nga kining kalibutan na. So kining gihimulak ta sa kaning dagat. In America, in the Philippines, is separated tungkol sa dagat. But dito sa bagong
langit, walay dagat, walay separation. Amen? See, the suffering will be ended when Christ returns. So ang tanan nga diin mga pag-antos mahuman sa adlaw unya nga moabot na si Ginoong Hesus. Now, it says in verse 5, by His stripes we are healed. Sa versikulo 5 naging siya dito, pinaagi siya ang mga samad tungod sa atong mga kalapasan, siya napangos tungod sa atong mga kasalanan, ang silot sa atong pakigdait diha sa ibabaw niya o tungod sa iyang mga lapod kita nangaayo. Kita, we are healed. Now, we understand the promise of physical healing. So ato nga nasabtan ang saad mahitungod sa lawasnon nga kaayuhan. But Jesus in Luke chapter 4 preached, and He said, the Spirit of God is upon me to preach the gospel to the poor. Diha sa Lucas kapitulo 4 nagingon si Ginoong Hesus nga ang Espiritu sa Dios ana kaniya aron sa pagwali sa mga kabos, To open the door of the prisoner. aron nga pag-aablihan ang mga ganghaan sa mga binilanggo, And to heal the brokenhearted. o sa pag-ayos sa mga nadugmok na See, kasing-kasing. God can heal every disease. Ang Dios makahimo sa pag-ayos sa matag klase sa sakit. But God can also heal the broken heart. Ang Dios siya makahimo pag-ayos sa mga nadugmok nga kasing-kasing. Now, let's look at Hebrews chapter 4. See, Hebrehanon 4. si Jesus, mao ang Ginoo. Siya, tawo o Dios. Ingon sa tawo, ni sanati or experience siya sa pagantos. Sa paliwala sa iyang kinabuhi, dito sa cross. Amen? So the Bible says, siya ang tawo sa pagantos. Amen. Now, Hebrews chapter 4, verse 15. For we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses, but was in all points tempted as we are, yet without sin. Verse 16, let us therefore come boldly to the throne of grace that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Amen. Hebrehanon 4:15 ngadto sa 16. Kaya nga atong labawng saserdote dili siya usa nga dili arang mobati sa pagkaluoy kanato sa atong mga kaluyahon. Hinunua usa siya nga sa tanang paagi gitintal ingon kanato hinuon wala makasala. 16. Sa ingon ni ana uban sa pagsalig manuol kita sa trono sa grasya aron makadawat kita kaluoy o makakaplag kita grasya nga makatabang kanato sa panahon sa pagpanginahanglan. Now, Jesus here is called our great high priest. So ani nga bahina si Ginoong Hesus gitawag siya og labawng saserdote. Now, in the Old Covenant, Dito sa daan nga kasabutan, the high priest made sacrifice for the sin of Israel. ang labang saserdote siya mahimo og din halad alang sa sala sa Israel. The high priest went to God on behalf of the people. Og ang labang nga saserdote siya moduol siya ngadto sa Dios Yeah. alang sa mga tawo. Jesus is at the right hand of the Father. Si Ginoong Hesus ana siya sa tuo nga bahin sa kamot siyang amahan. And the Bible says He makes intercession for us. Ang Biblia nagasulti nga din siya nagahimo og diin pagpataliwala kanato. When we call upon God, Sa diha nga kita motawag sa Dios. the Word says our high priest can sympathize with our weaknesses. Ang ingon ang pulong sa Ginoo nga diin ang ato nga labang saserdote nga diin siya aduna siya kahangawa sa ato nga matagusa. In other words, when you suffer, Jesus understands. Sa diha sa laing bahin nga pagkasulti nga diin sa diha nga ikaw moadto si Ginoong Hesus nakasabot ni ana. When you pray to God, Sa diha ikaw magaampo sa Dios. the man Jesus Christ, Ang tao nga si Hesukristo. He understands your suffering.
So iyaha nga kining sabdan ang imong mga pag-antos. And the Bible said he is touched by the feelings of our infirmities. So ang Biblia nagasulti nga din siya aduna siya natandog siya ibakit siya diha sa ato ang mga kasakitan. Now, let's go to Matthew chapter 14. Now, Matthew 14, verse 10, home to verse 14. So he sent and had John beheaded in prison, and his head was brought on a platter and given to the girl, and she brought it to her mother. Then his disciples came and took away the body and buried it, and went and told Jesus. When Jesus heard it, he departed from there by boat to a deserted place by himself. But when the multitudes heard it, they followed him on foot from the cities. Praise God. 10 through 13. Mateo 14, 10 ngadto sa 13. Og iyang gipatuan o gipapunggutan si Juan sulod sa bilangguan. Og ang ulo niya gihatod sinulod sa bandiha og gihatag ngadto sa dalaga. Og kini iyang gidala ngadto sa iyang inahan 12. Og miabot ang mga tinun-an ni Juan og ilang gikuha ang iyang lawas og gilubong. Og nangadto sila og ilang gisugilon kini kang Hesus 13. Og sa pagkadungog niini ni Hesus, siya mipahilit gikan didto sakay sa usa ka sakayan paingon sa usa ka dapit nga awaaw aron sa pag-inusara apan sa nabatian kini sa mga panon sa katawhan giapa siya nila nga nanaglakaw gikan sa kalungsuran. Now, nining versikulo, mahitungod si John the Baptist. So, kabalo ba mo nga, John the Baptist was the cousin of Jesus. So nahibalo pa mo nga kini si Juan Bautista igagaw ni Hesus. Now, John was killed because he took a stand for righteousness. Kani si Juan gipatay tungod kay siya mibarugman diha sa kamatuoran And aw sa pagkamatarong. the word says the disciples told Jesus. Ang pulong nagaingon nga diin ang mga tinun-an misulti kang Ginoong Hesus. Now, Jesus loved John. Si Ginoong Hesus iyang higugma si Juan. What is the response of Jesus Christ? Naunsa man ang tubag ni Ginoong Hesus human siya makahibalo sa nahitabo ni Juan. Verse 13. When Jesus heard it, he departed there by boat to a deserted place by himself. Sa bersikulo 13 sa pagkadungog niini si Ginoong Hesus mipahilit sa usa ka dapit nga siyara. Now, he went to be by himself. So gusto niya nga din mag-inusara sa usa ka dapit. I believe he went to pray and give glory to God. Na din ako nagato nga din siya nagaampo og maghatag og pagpasidungog sa Dios. Nga naman, kay ang Diyos maayog gihapon. Amen. See, Jesus has power to raise the dead. Si Ginoong Hesus aduna siya gahom sa pagbanhaw sa mga patay. But for whatever reason, he did not raise John the Baptist. Panbisan unsa nga kining hinungdan nga wala niya gibanhaw si Juan. So Jesus suffered loss. So si Ginoong Hesus nakasinati pud siya og pag-antos kung tinuwad-an siya mahal sa And kinabuhi. his response was to go and be with the Father. O ang iyang nga gihimo mao nga din siya himo nga din siya nag-inusara aron nga makig-uban sa iyang amahan. Now look at 2 Samuel Kaduha nga Samuel chapter 12. So, kapitulo 12. So, tanaw ang kinabuhi ni David, King David. So, 2 Samuel 12, verse 15 and 16, 15 o 16. Then Nathan departed to his house, and the Lord struck the child that Uriah's wife bore to David, and it became ill. David therefore pleaded with God for the child. And David fasted and went in and lay all night on the ground.
15. Kaduhang Samuel 12:15. Og si Nathan milakaw ngadto sa iyang balay. Og si Jehovah naghampak sa bata nga gianak sa asawa ni Uriah kang David. Og kini nagmasakiton sa hilabihan. 16. Busa si David nagpakiluoy sa Dios alang sa bata. Og si David nagpuasa og misulod og mihigda sa tibuok nga gabii sa ibabaw sa yuta. Now, David has sinned against God. Si David nakasala batok sa Dios. He committed adultery. Siya nakahimo pagpanupaw. He killed Bathsheba's husband, Uriah. Og yang gipatay ang kining bana ni Bathsheba nga si Uriah. And the Bible says God struck the child that it became ill. Og ang Biblia nagasulti og gihampak ang usa ka bata nga diin karon siya nagmasakiton pag-ayo. And David is fasting and praying before God. Og si David siya nagpuasa ug nagampo ngadto sa tubangan sa Dios. Now, in verse 19, the servants tell David the child is dead. Og sa bersikulo 19 ang ulipon miadto kang David nagpahibalo nga ang bata patay na. Now, tanawa, unsa ang tubag ni David? Verse 20. So David arose from the ground, washed and anointed himself, changed his clothes, went into the house of God, and worshipped. Then he went to his own house. When he requested, they set food before him, and he ate. Bersikulo 20. Unya si David mibangon gikan sa yuta og ni hilamos og nanihog sa iyang kaugalingon og nag-ilis sa iyang biste og miadto siya sa balay ni Jehovah og misimba unya siya miadto sa iyang kaugalingong balay og sa nakapangutana na siya sila ming butang og tinapay sa iyang atubangan og siya mikaon. Now, before the child dies, David is fasting, begging God for mercy. Sa wala pa mamatay ang bata, napa siya sa kining nagbalatian pa siya si David. Nagpuasa siya og nagpakiluoy ngadto sa Ginoo. But now he suffers loss. Apan karon siya miantos tungod kay nawala naman ang bata. And the Namatay ang Bible bata. said he washed himself, anointed himself, changed his clothes, and worshiped in the house of God. Ang Biblia nagasulti nga din siya nag-ilis, siya nang hinlo siyang kaugalingon, unya miadto siya sa balay sa Dios, unya nagsimba siya ang dagday sa Dios. See? Mao ka na ang tubag sa katawhan sa Dios. Amen. Nganuman, tungod kay ang Dios maayo gihapon. Amen. See, David was dito aw ngadto sa Dios, pero now he worships kay ang Dios maayo gihapon. Now, the servants were amazed. They said, David, what is this? You were fasting and crying, now you're eating and worshiping. So ang ulipon nahibulong sila pag-ayo sa gibuhat ni David tungod kay so buhi pa ang bata nagpuasa siya. Unya karon sa dihang patay na siya hinuon mikaon unya siya nagsimba ngadto sa Dios nagday. Verse 22, and he said, when the child was alive, I fasted and wept. For I said, who can tell whether the Lord will be gracious to me that the child may live? Verse 23, but now he is dead. Why should I fast? Can I bring him back again? I shall go to him, but he shall not return to me. 22. Og siya mingon samtang buhi pa ang bata, ako nagpuasa og nagpadagbakho kay ako mingon kinsay nahibalo kung si Jehovah dili ba maluoy kanako aron ang bata mabuhi. 23. Apan karon siya patay na, nganong magpuasa pa ako, makapabalik ba kaha ako og pag-usab kaniya? Moadto ako kaniya apan siya dili na mahibalik kanako. See, David submitted to the discipline of God. Si David siya nagpailalom sa pagdisiplina sa Dios. He said, who knows if God would be merciful? Ngayon siya kinsabayan na hibalo nga din ang Dios maluoy. That's why he was crying out, God, please have mercy on my child. So mao kana ang hinungdan nga din siya
nagpakiluoy ngadto sa Dios aron nga buhion ang bata. But see, David had committed murder, so God's judgment was on his life. Sa diha nga din si David nakahimo siya og pagpatay mao nga adunay paghukom na niabot siyang kinabuhi. Now, David said, "Can I bring the child back again?" Nga na si David nga madala pa ba mo ba makapabalik pa ba ko sa kong sa mao nga bata nga ni kanako? He will not come back to me, but I will go to him. Ngayon siya nga din, dili na siya mabalik kanako apan ako moadto kani. See, mao mahitungod sa langit. Amen? Kay ang atong kinabuhi is very short. Amen? Amen. Bisan 3 weeks, 3 years, 30 years, 100, pero short kaayo compared to eternity kinabuhi dayon. See, so ang tubag sa katawhan sa Dios is worship bisan pa we suffer. Amen? Now, look at John chapter 9. John chapter 9. Juan kapitulo 9. And verse 1 hangtod verse 3. So, now as Jesus passed by, he saw a man who was blind from birth. And his disciples asked him, saying, "Rabbi, who sinned, this man or his parents, that he was born blind?" Jesus answered, "Neither this man nor his parents sinned, but that the works of God should be revealed in him." Yan siya diri. Og sa pag-agi ni Jesus, iyang nakita ang usa ka tawo nga buta, sukad pa sa iyang pagkahimugso. 2. Og ipangutana siya sa iyang mga tinun-an nga nanagingon, "Rabi, kinsa may nakasala, kini bang tawhana o ang iya bang mga ginikanan nga nahimugso man siyang buta?" 3. Si Jesus mitubag, dili nga nakasala siya o ang iyang mga ginikanan, kundili aron ang mga buhat sa Dios ikapadayag diha kaniya. Now, importante kaayo, tanawa ang kalainan or look at the difference. Amen. So- Tanawa ang kalahian. So, this was a blind man, and the disciples said, "Who sinned, the man or his parents?" So kani siya usa ka tawo nga buta, unya ang mga tinun-an nangutana, kinsa man ang nakasala, siya ba o ang iyabang So, ginikanan? in their mind, they're thinking, that's the reason that he's suffering, because he has sinned against God. So sa ilang nga hunahuna, naa silang hunahuna nga mao nga nag-antos siya ana tungod sa iyang nga sala batok sa Dios. But look at what Jesus said. Neither this man nor his parents sinned, but that the works of God should be revealed in him. Apan ang tubag ni Ginoong Hesus ingon siya nga wala siya makasala or ang iyang nga ginikanan apan nahitabo kini tungod para nga ang buhat sa Dios madayag diha kaniya. See, David sinned against God, Si David nakasala batok sa Dios. and his suffering was the discipline of God. O ang iya nga pag-antos usa lang ka disiplina gikan sa Dios. This blind man suffered, and it was not because of sin. Apan kining tawo nga buta nag-antos siya apan dili tungod sa iyang sala o sala sa iyang ginikanan. But Jesus said that the works of God might be revealed in his life. Apan si Ginoong Hesus mitubag nga diin apan aron nga ang buhat sa Dios mapadayag diha sa iyang kinabuhi. See, the word says that you will come forth as pure gold. Nga diin ang pulong sa Dios nagingon nga diin ikaw nga diin mahimo nga sama sa putli nga bulawan. And God says, I can take all things and work them together for those who are called according to my purpose. O niya na si Ginoong Hesus o ang pulong sa Dios nga diin ang tanang mga butang nagabuhat o maayo alang sumala sa iyang katuyuan. So, not all suffering is the same. Dili tanang pag-antos pareha o sama. Just because you're suffering does not always mean that there is sin in your life. So wala magpasabot nga diin do na kay kining pag-antos o na kay giantos karon nga diin tungod kay nakahimo kag sala sa imong kinabuhi. Now, ang katapusan bahin, tanawa ang kinabuhi ni Job. So let's go to Job chapter 1. So, praise Job God. kapitulo 1.
Now, the Bible tells us in Job 1 verse 1 that, see, Job was matarong, clean in the sight of God, and a man who feared the Lord. Sa bersikulo 1, siya ang usa ka tawo nga dinhingpit o din matarong o mahadlokon sa Ginoo. Now, Satan stands before God. O karon si Satanas may barog mitindog diha sa tubangan sa Dios. And God says, have you considered my servant Job? O ang Dios nangutana ngadto ni Satanas nga din, imo bang nakita ang ako nga alagad nga si Job? But Satan accuses Job. Apan si Satanas naghimo siya og kining pagbutang-butang o sugilanon alang ni Job. In verse 8 and verse 9, he said, does Job fear you for nothing? So diri sa bersikulo 9, nagingon dito nga si Job nga din nagbahadlokon ba nimo kung wala pa sige apas? You have blessed his life. Tungod kay ikaw nagapanalangin siyang kinabuhi. You have put a hedge around him. Imuhang gialag siya. But if you take his blessing, Apaning, kung imong kuhaon ang mga panalangin gikan kaniya, he will curse you to your face. ikaw pagatunglohon niya o pasipalahan ka niya. Now, God in verse 12 gives permission to the enemy to attack Job's life. O karon sa bersikulo 12, ang Dios mihatag og pagtugot ni Satanas aron nga tandugon ang kinabuhi ni Job. Understand this. Satan brought the destruction. So sabta ni, tungod kay Satanas siya magahatod siya og diin problema o kalisdanan. But God was the one that allowed. He said, you can go this far, but no further. Then apan ang Dios siya mo nagahatag og pagtugot nga diin kung asa lang kinikutob ug dili ang nga lapason. So, remember the word of Jesus. Ato hinumduman ang pulong ni Jesus. Simon, Simon, Satan has asked for you that he may shake your life. Naingon siya, Simon, Simon, gipangayo kamo ni Satanas aron nga pag-ayagon kamo. Jesus said Satan has asked permission that he might shake your life. Sa Ginoong Hesus ningingon kang Simon, nangayo og pagtugot si Satanas aron nga pagauyugon ang inyong kinabuhi. Now, do I fully understand this? No. But this is God's word. So wala ni siya matugkad gayon unsa ang kining gipasabot niini apan kini siya mao gyud ang pulong sa Ginoo. Because Jesus said, the thief comes to steal, kill, and destroy. But I came to give life more abundantly. Tungod kay si Ginoong Hesus ningon siya ang kawatan niani aron sa pagpangawat, pagpatay, paglaglag apan ako niani aron paghatag kanyo kinabuhi nga mas madagayaon gayon. Now, in verse 18, Job receives word that all 10 of his children have died. Sa bersikulo 18, nakadawat nagbalita si Job nga ang tibuok niyang mga anak, ang pulo niya ka mga anak nahurot og kamatay. One day, Sa lang na, wag yun abtibus ka adlaw. he loses his business. Nahurot ang iyang mga patigayon og kawala. He loses his health. Og ang iya usab nga diin maayong panglawas. And he loses 10 children. Og nawad-an siya sa iyang pulo kabuok anak. And yet the Bible says Job was a righteous man. Apan ang Biblia nagasulti nga diin si Job usa ka matarong nga tawo. There was no open door of sin. Wala gayoy kining mga ganghaan para sa sala. He had the fear of God. Tungod kay aduna si kahadlok sa Dios. He was a man of faith. Siya ang tawo sa pagtuo. But the suffering still came. Apan bisan pa niana ang pag-antos midangat siyang kinabuhi. Now, unsa ang tubag ni Job? Verse 20. Then, Job 1:20. Then Job arose, tore his robe, shaved his head, and he fell to the ground and worshipped. Versikulo 20. Unya si Job mitindog o gigisi ang iyang biste o gialutan ang iyang ulo o mihapa sa yuta o misimba. Now, look at the great suffering.
natanawa ang usa ka dako nga kining pag-antos ni Job. Imagine, korog-korog sa iyang lawas, hilak kaayo, gituaw kaayo. It says he tore sa iyang vesting, his clothes. He shaved his head. Opaw. Pero, and then, he worshiped. Panbisan pa sa iyaha nga nagdawat nga taho nga ang tanan na wala gikan kaniya, pero siya ni simba gihapon adto sa Dios. Nga naman, kay ang Diyos maayaw gihapon. Amen. See? Now, look at sa iyang mga pulong, verse 21. And he said, naked I came from my mother's womb, and naked shall I return there. The Lord gave, and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. Versikulo 21. Pagmingon siya, ako hubo nga may gula sa tiyan sa akong inahan, o hubo sa bago nga mopauli dito. Si Hiuba mihatag, o si Hiuba mikuha. Bulahan ang ngalan ni Hiuba. Now, verse 22. In all this, Job did not sin nor charge God with wrong. Sa 22, niining tanan si Job wala makasala, wala usab niya butang-butangi si Hiuba sa binuang. Now, this is the important part. Mao kini ang importante nga bahin. Because it's okay to have questions. So okay ra nga kung doon natin mga pangutana ngadto sa Dios. You know, I don't understand. Oh, naingon ta Ginoo, wa di ko kasabot ano ang kahintang na. But look at what it says. Job, in all of this, Job did not sin, nor did he accuse God. Pantanawa unsa ang resulta ni Job nga wala siya makasala o bisan usa ka higayon nga iyahang gibasol ang Dios sa nahitabo sa iyang kinabuhi. It's important, the response of your heart. Usa ka importante nga bahin ang tubag gikan sa ato nga kasing-kasing. Jesus went to be alone with the Father. Si Ginoong Hesus usab siya miadto sa usa ka dapit nga naginusara ug kauban siya nga amahan. David worshiped God. Si David nagsimba ngadto sa Dios. Job worshiped God. Si Job usab nagasimba ngadto sa Dios. That's the response of God's people. Mao kini unta ang tubag diha sa mga katawhan sa Dios. Paul said, I have been persecuted. Si Pablo usab nakasinati usab og mga pagloto. I have been struck down. Diin siya usab nga diin nahugno siya. But he said, I am not destroyed. Apan wala gayud siya kining wala siya na hunong o naguba. One of the great testimonies Usa sa dako nga diin pagpamatuod. is in the midst of suffering. Diha taliwala sa mga When pag-antos. you remain in faith. Sa dihang magpabilin ka nga dunay pagtuo sa When you Dios. stand for righteousness. Nga diin mo barog ka diha sa pagkamataro. And you worship. O diin magapadayon sa pagsimba. Because even though you have suffered, God has not changed. Kay tungod kay bisan naa ka panahon sa mga pag-antos, ang Dios wala mausap. Now, later, I want you to go home and read Job 42. Na din gusto ko nga din muuli mo nga din ato nga mabasa ang o basahon ninyo ang kapitulo 42 sa Job. Tungkol sa iyang pagkamatinunan sa taliwala sa pagsulay, tungkol sa iyang pagkamatinunan, because of his faithfulness, the Bible says, God blessed his latter days more than his former days. So tungod sa iyang pagpabilin nga matarong o pagkamatinud-anon ngadto sa Dios, sa ulahin nga mga adlaw ang Dios nagapanalangin kang Job. Now, the Bible says God gave him back double of everything he lost. Ang Biblia nagasulti nga din gibalik ngadto sa Dios sa doble ang tanang mga butang nga nawala siya nga kinabuhi. I don't know what you have lost today. Wala ko masayo doon sa may nawala diya sa imong kinabuhi karon. But Jesus Christ can restore all to you. Apan si Ginoong Hesus makahimo sa pagbalik niya ng tanan diha kanimo. Now, Job did not receive twice as many children. Si Job wala madawat niya o mabalik nga diin na doble ang iyang anak nga gikan sa 10 na himong 20. He lost 10 children, he received 10 children. Nawala ang iyang 10 ka mga anak pero nakabaton siya og kining napulo gihapon ka mga anak. Because you can replace sa mga kanding, mga kanero, mga baka, pero you cannot replace a child.
So pwede nga din ang nawala natong kanding, o mga baka, baboy, ato rang mailisan. Pero ang usa ka bata nga din namatay, dili din mailisan. Amen? Istorya ra na nga makailis yun mo. Amen. Now, sa katapusan verse, let's go to Psalm 126. Psalm 126. So, tanawa ang saad sa Ginoo para kaninyo. Amen? Sa Salmo 126. Verse 5 and verse 6. Those who sow in tears shall reap in joy. He who continually goes forth weeping, bearing seed for sowing, shall doubtless come again with rejoicing, bringing his sheaves with him. Sa 5. Banisay as 5:26. Praise God. Versikulo 5. Ayon diri mga igsoon, sila nga nagpugas o mga luha magaani sa kalipay. 6. Siya nga magalakaw o magahilak, dinala ang binhi nga igpupugas sa walay duha-duha, mubalik siya nga may kalipay, nga magadala uban sa iyang mga binangan nga umay. Now, when you sow a seed, Sa din ikaw magapugas sa usa ka binhi. gamay kaayo. But lang. adunay dako bunga. The seed is little, but the fruit is big. And the Bible says, if you sow in tears, you will reap in joy. Ang Biblia nagasulti nga kung magpugas ka sa imong mga luha, moani ka og kalipay. How many tears have you sown? So, unsa nakadaghan ang mga luha nga imong napugas? You will reap greater joy Ikaw sa magaanyag dako unya nga kalipay. if you remain faithful. Kung magpabilin ka nga matinud-anon. Mga Ekson, aniya nata sa katapusan mga adlaw. Si Jesus mabalik sa madali. Jesus Christ. Pero the Word of God says in Revelation 12 that Satan has great wrath because he knows that his time is short. So Satanas anaa sa dako nga kinikapungot kay nasayod siya nga ang iyang panahon mubo na lang. And one of his purposes is that we would lose our hope, our faith, our joy, and that we would not be found faithful at the coming of our Lord Jesus Christ. So usa sa iyang tumong nga diin gusto niya nga mawad ang tag kalipay, mawad ang tag pagtuo ug dili ta magmatinud-anon sa adlaw unya sa pag-abot ni Ginoong Hesus. Paul said in the last days, dangerous or difficult times will come. Si Pablo nagaingon sa katapusan niyang mga adlaw ang mga makuyaw ug malisod nga mga butang mga pangabot. Jesus talked about the beginning of sorrows Si Ginoong Hesus nagasulti mahitungod sa sinugdanan sa kasakitan. before the coming of the Lord. Sa dili pa moabot ang Ginoo. That's the time that we are in now. Mao kana ang panahon nga ni anak kita karon. The earth is shaking, waiting for the coming of the Lord. Tungod kay ang kalibutan siya kaning nagahulat sa pag-abot ni Ginoong Hesus. Now, I don't know your suffering. Wala pa mahibalo sa may imong giantos karon. Physical, spirituhanan, sa imong pamilya, sa imong minyo, marriage, pero ang Diyos na sayo. Amen. So, manindog ta mga Ekson. Now, let us today respond in the way that David, Job, and even Jesus responded. That in our suffering, whatever your trial, whatever you've gone through today, worship the Lord. And the Bible says, you who have sown in tears, you will reap in joy. Amen.